Nabanggit ko na sa marahil sa hindi maitatanggi ng tao sa kanyang buhay ay ang usapin ng kanyang relasyon sa kanyang kapwa-tao. Ito man marahil ay sa kanyang sariling pamilya, marahil sa kanyang magulang, sa kanyang mga kapatid, sa kanyang asawa o sa kanyang anak, at marahil marami pang iba. At para sa mga Kristiyano, ito ay ang kanyang relasyon sa kanyang kapwa Kristiyano, sa kanyang kapatid kay Kristo. Itanggi man niya ito, pero hindi niya ito maitatanggi. Walang Kristiyano na mag-isa. Yan ang dahilan kung bakit tayo ay isang iglesia. Kung sa isang tao di pwedeng mabuhay na mag-isa, ay marahil lalo na tayo na mga Kristiyano. At yun nga ay sa kabila na tayo ay magkakaiba at kung ayaw mong tanggapin yan, hindi mo naiintindihan ang isang iglesia. Alam nyo, maganda sa iglesia, isang araw ay haharap sa Diyos na walang dungis. Ibig sabihin, perpekto, maluwalhati. Pero dahil wala pa tayo sa kalwalatian, umiiral pa sa atin ang pagiging makasalanan, ang pagiging may dungis. Pero sa kabila nito, napakaganda o napakahalaga pa rin sa Panginoon ang kanyang iglesia. At sana ganito ang maging pagtingin natin sa isang iglesia at maging sa iglesyang ito na ating kinabibilangan at marahil sa aming mga kasama ngayong hapon sa bulwagan na ito, sa inyo na marahil kasama namin ngayong hapon na sumasamba online sa inyong mga tahanan. Gusto kong sabihin sa inyo kung gaano kaganda ang isang iglesia. At sana ay maging kabilang kayo ng iglesia. Sana hangarin nyo na maging bahagi kayo ng iglesia, hindi dahil sa ang iglesia ay makapagliligtas sa inyo, kundi dahil ang isang iglesia ay kalipunan ng mga tao na iniligtas ni Kristo. At sana, lalo na sa mga mananampalataya, ganito mo tingnan kung gaano kaganda ang isang iglesia. At sa pagpapatuloy ng ating serye, iniimbitan ko kayong muling buksan ang inyong mga Biblia sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanata 18. Ang ating teksto ay mula talatang 10 hanggang 14. Ebanghelyo ni Mateo 18, talatang 10 hanggang 14. Ito po sinasabi ng salita ng Diyos. Pag-ingatan ninyong huwag hamakin ang isa man sa maliliit na ito. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, ang kanilang mga anghel sa langit ay patuloy na nakikita ang mukha ng aking Ama na nasa langit. At para lamang sa mga gumagamit ng Tagalog, mapapansin nyo may parenthesis dyan ang sinasabi, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang iligtas ang nawala, pero malamang-lamang na hindi ito kasama talaga dito, malamang-lamang sa Luke chapter 19. Gayunpaman, sabi sa talatang 12, ano sa palagay ninyo? Kung ang isang tao ay may 100 tupa at isa sa kanila ay naligaw, hindi ba niya iiwan ang 99 sa kabundukan at hahayo upang hanapin ang naligaw? At kung matagpuan niya ito ay katotohanang sinasabi ko sa inyo, magagalak siya rito ng higit kaysa 99 na hindi naligaw. Kaya't hindi kalooban ng inyong Ama na nasa langit na ang isa sa maliliit na ito ay mapahamak. Dito nga makikita natin na merong mali na umiiral sa mga alagad na ito. At kung iisipin nyo, ano ito? Yun ay sa hindi nila pagtanggap sa isa't isa. Yan ang dahilan kung mapapansin nyo na hinamon sila ng Panginoon sa talatang 5 na kung sino man daw, alala nyo yung ating unang mensahe, pero pagdating
So doon pa lang mapapansin nyo na tila may maling umiiral, marahil merong hindi pagtanggap sa isa't isa. At pagdating nga sa talatang 5, sinabi ng Panginoon na kung sino man daw ang tumatanggap sa isang maliit na bata sa kanyang pangalan, siya ang tinatanggap nito. At grabing pribilehiyo nga o pagpapala ang ipinapakita dito, pero hindi ito natatapos dito. Mahalagang makita natin na kaakibat ng pribilehiyo o yung pagpapala na meron ka kay Hesukristo ay yung responsibilidad nito. Ganito mo unawain ito, mga kapatid. Huwag mong isipin na dahil may relasyon ka kay Hesukristo ay wala ka ng pananagutan. Hindi po mali ang ganyang kaisipan sa isang may relasyon kay Hesukristo. Sa halip, ang isang may relasyon kay Hesukristo ay inaayos ang kanyang relasyon sa kanyang kapatid. At nakita nga natin sa ating nakaraang mensahe na hindi siya dapat maging katitisuran ng kanyang kapatid. At sa pagpapatuloy dito ng Panginoon, sa ating teksto, ipinakita niya na dapat niyang tanggapin o pahalagahan ang kanyang kapatid. At ang dahilan na makikita natin dito ay sapagkat pinapahalagahan siya ng Diyos. Pinapahalagahan siya ng Panginoon. Kaya ito yung napakasimple kong mensahe ngayong hapon. Ang isang pinapahalagahan ng Diyos ay nagpapahalaga sa kanyang kapatid. Ang isang pinapahalagahan ng Diyos ay nagpapahalaga sa kanyang kapatid. Sa isang kapatid. Napakaganda ng ipinakita dito ng Panginoon. Ipinakita dito na dapat pantay ang maging pagtrato mo sa isang kapatid. Kaya sinabi niya dito na wag mo daw hamakin ang isa man sa maliliit na ito. Pumapatungkol sa kanyang mga alagad. Ngayon, bakit kaya nagkakaroon ng paghamak? Ang ginamit sa English ay despise. Bakit kaya hindi nagkakaroon ng pagtanggap sa isang kapatid? Yun marahil dahil sa pagkakasala nito sa kanya. Marahil kaya mo hindi matanggap o marahil kaya mo hinahamak ang iyong kapatid ay marahil dahil nagkakasala siya sa iyo. At yan nga ang makikita natin sa pagpapatuloy ng seryeng ito. Pero sa kabila ng pagkakasala ng kapatid na ito sa iyo, dapat mo pa rin siyang tanggapin. Dapat mo pa rin siyang pahalagahan. Yan ang malinaw na sinasabi dito ng Panginoon. Ngayon, kaugnay sa ating tekstong ito, mayroong dalawang katotohanan na gusto kong makita natin dito. Una, mayroong isa na hindi napapahalagahan sa iglesia. Mayroong isa na hindi napapahalagahan sa iglesia. Subalit pangalawang bagay, mayroong isa na nagpapahalaga sa isang naliligaw sa iglesia. Merong isa na nagpapahalaga sa isang naliligaw sa iglesia. Ang unang katotohanan na gusto kong makita natin dito, merong isa na hindi napapahalagahan sa iglesia o merong isa na nababaliwala sa iglesia. Ang dahilan niya kung bakit sinabi dito ng Panginoon na pag-ingatan daw natin na huwag hamakin ng isa man sa maliliit na ito, ay sa katotohanan na marahil merong nababaliwala o marahil merong naisasantabi sa iglesia at ang dahilan nga nito ay posible na nagkakaroon ng pagkakasala sa isa't isa. Marahil yung iyong kapatid ay nagkakasala sa iyo, kaya parang binabaliwala mo na siya. Pero pinakita pa rin dito ng Panginoon na hindi mo dapat tanggihan ang iyong kapatid. Sa halip, dapat tanggapin mo siya. Sa ibang salita, dapat ay welcome pa rin siya sa iyo. So, ang pagkakasala ng isang kapatid ay hindi basihan ng hindi pagtanggap sa kanya. Yan yung marahil simpleng katotohanan na ipinapakita sa atin dito.
Hindi natin sinasabi dito na madaling tanggapin ang ganitong mga kapatid. Marahil kung meron tayong tatanggapin o papahalagahan sa iglesia, ito yung kapatid na marahil nagiging pagpapala sa iyo. Marahil kung meron kang pipiliin sa iglesia, ito yung kapatid na marahil hindi nagbibigay ng sakit ng kalooban sa iyo. Pero hindi ganito ang sinasabi dito ng Panginoon. Hindi rin natin sinasabi dito na okay lang na magkasala o patuloy na magkasala ang kapatid na ito marahil sa iyo, hindi ganon. At muli, yan pa rin ang makikita natin sa ating pagpapatuloy sa seryeng ito. Makikita natin hindi hahayaan ng Panginoon na magpatuloy ang anumang kasalanan. Ididil yan o dapat idil yan. Pero bago yan, mahalaga makita natin na walang dahilan na hindi tanggapin ang kapatid na ito. At tila nga, ito yung mahirap dito. Pero alam niyo, mga kapatid, ang hindi pagtanggap sa isang kapatid ay hindi nakakabuti sa kanya. Sa halip na mapabuti ang kapatid na ito, napapariwara siya. Kung siya ay hinahamak mo, kung siya ay hindi mahalaga sa iyo, sa halip na ito'y makabubuti sa kanyang kaluluwa, siya'y napapasama pa. Napapariwara pa siya. Totoo na kapag ang isang kapatid ay nagkakasala, pwede siyang mapariwara. Yan ang mahalagang maunawaan natin. Lalo pa kung siya nagpapatuloy sa kasalanan. Isipin natin na kapag ikay nagkakasala, dapat ganun ang kaisipan mo, pwede kang mapariwara. Pero, hindi ibig sabihin noon na hindi mo siya dapat tanggapin. Yan ang dahilan kung bakit mapapansin nyo na sa kabila na tayo ay nagdidisiplina sa isang kapatid na nagkakasala, hindi natin hinahayaan na maging sobra o labis ang disiplinang yun. Yan ang malinaw na sinabi sa 2 Corinthians chapter 2. Dapat sapat na kung ano yung disiplinang inilapat sa isang kapatid. Kung iyon ay lalampas pa doon, baka makasama sa kanya. Madala siya ng sobrang kalungkutan. Dahil sa disiplinang ipinataw ng iglesia. At ang sinasabi nga doon ay baka ma-overcome siya or madaya siya ni Satanas. At kung minsan, ito nagiging problema natin. Kung minsan sobra tayong maglapat ng disiplina sa ating kapatid. Alam niyo, mapag-uusapan din natin ang usapin ng disiplina sa ating seryeng ito at pamilyar tayo sa mga susunod na talata. Hindi iniisang tabi ang disiplina. Makikita nga natin, mali sa isang iglesia ang walang sasagawa ng disiplina. Pero muli, bago yan, mapansin nyo, bago talakayin niya, bago tinuro ng Panginoon yan, dapat makita natin o tinuro niya yung kung gaano kahalaga ang isang kapatid sa atin. Sa kabila, marahil na nagkakasala sila sa atin. Alam nyo, marahil ito rin yung isang dahilan kung bakit merong mga miyembro ng iglesia na lumalabas sa iglesia. Marahil nagre-resign sa membership sa iglesia. Bakit? Yun ay dahil sa kawalan ng pagtanggap o pagpapahalaga sa kanya. Hindi natin sinasabi dito na kada kibot na lamang ay lalabas ka sa iglesia. Mali ang ganyang kaisipan. Marahil may mga Kristiyano o miyembro ng iglesia na para bagang medyo kulang lang sa pansin. Marahil parang ang dapat ay dapat ako mahalaga sa iglesia.
Dapat ay iniisip ako ng iglesia. Mali naman ang ganung kaisipan sa iglesia. Pero hindi rin natin may itatanggi ng isang dahilan kung bakit marahil umaalis ang isang miyembro ng iglesia. Yun ay dahil sa kawalan ng pagtanggap sa kanya. Yun ay dahil sa kawalan ng pag-ibig ng kapatid. Alam niyo mga kapatid, napakahalaga ng pag-ibig sa iglesia. Totoo na ang pangunahin sa iglesia ay yung turo nito, pero wag nating aalisin yung aplikasyon nun. Merong mga Kristiyano na parang masyado lamang magaling sa salita ng Diyos, marahil magaling lang sa doktrina, pero kulang sa paglalapat nun. At kung minsan, yan yung nagiging pula sa atin. Gusto ko nga sanang depensahan yan. At marahil maididepensa ko naman yun. Na hindi naman lahat siguro ng marunong salita ng Diyos ay walang pag-ibig. Marahil siguro kung itutukuyin mo pa ng isang Reformed Baptist, magagaling lang yan sa doktrina. Marahil kaya nating depensahan yun, pero paminsan-minsan, marahil maganda rin na maging hamon sa atin yun. At totoo yan, kung minsan nakikita natin sa mga Kristiyano, o marahil pa kahit sa mga tagapanguna ng iglesia, marahil nakapag-aral, ay naging mayabang na wala na ang paglalapat ng dami ng alam na marahil natutunan niya. Kaya sa halip na depensahan natin yung hindi totoo na lahat na magagaling sa salita ng Diyos, walang pag-ibig, totoo yan, pero tanggapin na lang natin yung katotohanan paminsan-minsan, kahit man lang siguro paminsan-minsan na siguro nga totoo talaga sa atin yan. Siguro kung tayo papipiliin sa isang iglesia na marahil kabibilangan natin, siguro meron tayong mga kwalifikasyon, marahil isa doon ay pipiliin natin na yung iglesyang yun dapat welcoming. Ay bagaman marahil totoo na hindi nga ito yung pangunahin sa isang iglesia, kung may nagko-consider dito na maging bahagi ng iglesia, gaya ng panawagan ko kanina, huwag mong isipin na dapat welcoming yung church. Una, dapat ano yung tinuturo ng iglesia, pero lalo na sa mga miyembro ng iglesia, huwag nating alisin na dapat yung isang iglesia, dapat tayo ay maging mapagtanggap o isang welcoming na iglesia. At yun, hindi lamang sa isang bisita, kundi maging sa mga kapatid. Ang hamon ko ay bilang tinanggap o pinahalagahan ng Diyos, matuto kang tanggapin o pahalagahan ng iyong kapatid sa kabila ng pagkakasala nito. Muli kung iisipin natin, parang ang hirap tanggapin ng isang kapatid na nagkakasala sa iyo. Pero marahil ang tanong ay, hindi ka ba nagkakasala? Hindi ba tayo nagkakasala? Alam niyo, pinapakita dito na lahat tayo ay mahina. Vulnerable tayo sa bagay na ito. Ibig sabihin, tayo man ay pwedeng magkasala sa ating kapatid. Bagaman marahil sa pagkakataong ito, ang ating kapatid na nagkakasala sa atin, pero pwede rin dumating yung pagkakataon na tayo ang magkasala sa kanila. Hindi natin sinasabi na at binapanalangin na magkasala din tayo sa ating kapatid. Hindi ganon. Hanggat maaari, huwag tayong magkasala sa ating kapatid. Pero parang malabo yata na sa lahat ng panahon ay hindi tayo magkakasala sa ating kapatid.
Marahil may mga pagkakataon na talagang makaka-open ka sa iyong kapatid. Ikaw man ay seryosong Kristiyano, ikaw man ay mapagbirong Kristiyano. Iba't iba man ang ating karakter, iba't iba man ang ating pinanggalingan, marahil sa isang punto magkakasala tayo sa ating kapatid, makaka-open tayo sa ating kapatid. Kaya kung pare-pareho tayong makasalanan, ibig sabihin, pwede tayong magkasala sa isa't isa. Hindi ba natin tatanggapin ang ating kapatid? Hahamakin ba natin sila? At kung minsan, ganito ang nangyayari sa atin. Pero hindi dapat ganito ang mangyari sa atin, mga kapatid. Minsan daw ay si Billy Graham ay in-interview sa isang television patungkol sa homosexuality. At siya natanong ng host nito, naging personal yung tanong sa kanya ng host. Ang sabi, Mr. Graham, ay papaano? Marahil sinasabi ni Graham na mali yung homosexuality. Ang tanong ay, paano kung sabihin sa'yo ng iyong anak? Hindi ko alam kung ilan ang anak ni Billy Graham, kilala ko lang si Franklin. Paano kung sabihin niya sa'yo na, Dad, gay ako? Yun ang tanong sa kanya. Alam niyo, ang sagot ni Billy Graham, lalo ko siyang mamahalin. I'd love him even more. For sure, hindi i-compromise or hindi aayunan ni Graham ang kanyang anak kung sabihin niya na siya'y bakla. Pero dahil anak niya yon, hindi naman niya po pwedeng sipain ang kanyang anak. Hindi na niya tanggapin ang kanyang anak. Kundi tatanggapin pa rin niya ang kanyang anak. Sa kabila marahil ng nakasakit ng kanyang kalooban. At sana, ganun din ang maging pagtrato natin sa ating kapatid. Sana hindi natin sipain ang ating isang kapatid sa iglesia, kundi dapat ay tanggapin natin siya. Yan yung isang katotohanan na makikita natin dito. Merong isa na nababaliwala, hindi napapahalagahan sa iglesia. Subalit pangalawang bagay, merong isa na nagpapahalaga sa isang naliligaw sa iglesia. Ang sinasabi dito ng Panginoon, kung bakit daw hindi natin dapat hamakin ang ating mga kapatid, ay sapagkat ang kanila daw mga anghel sa langit ay patuloy na nakikita ang mukha ng kanyang Ama na nasa langit. Alam niyo, patungkol sa mga anghel na tinutukoy dito, ay medyo nagkaiba-iba ang mga Bible scholar. At dahil dito ay medyo sumakit ang ulo ko. Medyo nahirapan din ako, pero meron kasi tumitingin na itong mga mananampalatayang ito ay meron daw guardian angel. Pero patungkol dito, hindi pinapakita dito na ang bawat tao, marahil especially ang mga Kristiyano, ay meron tinatawag na guardian angel. Ang sabi kasi dyan ay ang kanilang mga anghel. Kaya nga, ginagamit ang isang tekstong ito na ginagamit ng iba para ipakita na meron daw guardian angel ang bawat tao, especially siguro mga Kristiyano kasi marami niya sa lumang tipan. Parang si Pedro, sinabi na anghel ni Pedro in Acts chapter 12. Mali ang kanyang pagkaunawa sa ating teksto. Gusto lamang ipakita dito na ang mga anghel na ito sa langit na may direktang access sa Diyos ay siyang nagdadala ng marahil anumang sitwasyon natin dito sa lupa. Sa ibang salita, parang gusto ipakita dito na ang mga anghel na to sa langit ay siyang nagdadala o nagbabalita sa Diyos ng anumang nangyayari sa atin dito sa lupa.
Hindi naman ibig sabihin nito na talagang hindi nalalaman ng Diyos ang nangyayari sa kanyang mga anak sa lupa, pero pinapakita dito na isa ito sa mga ministeryo ng mga anghel sa langit. At dahil dito ay nalalaman ng Diyos ang anumang sitwasyon o nangyayari sa kanyang mga anak, sa kanyang mga alagad dito sa lupa. Ibig sabihin, aware na aware ang Diyos. Sa katunayan na sinabi dito, ang mga anghel na ito ay laging nasa harapan ng Diyos. Laging nasa presensya ng Diyos. Ibig sabihin, walang panahon sa ating buhay sa mundong ito na hindi nalalaman ng Diyos. At iyon ay kahit pa sa panahon ng ating pagkakasala. Yun ay kahit pa sa panahon ng ating pagkaligaw. So ang Diyos na nasa langit ay nagpapahalaga sa kapakanan o kabutihan ng kanyang mga anak na nasa lupa. Alam niyo, ang mga alagad ng Panginoon ay inilarawan, pinakita na meron silang mababang katatayuan sa lipunan. Kumbaga parang sila hindi pinapahalagahan. Kaya angkop na angkop ang tawag sa kanila ng Panginoon na little ones. Parang katulad ng mga bata sa kanilang panahon, despised. Ngayon, paano ipinakita ang pagpapahalagang ito ng Panginoon sa atin? Ipinakita ito sa pamamagitan ng pagnanais ng Panginoon. Ang ating dakilang pastol na hanapin tayo kung tayo ay naliligaw. Ganyan natin unawain ang pagpapahalagang ito ng Panginoon sa atin. Ang sabi sa ating teksto, binigyan niya ng konting pag-iisip, mag-reflect kayo. Ang sabi ng Panginoon, ano sa palagay ninyo? Kung ang isang tao ay may 100 tupa at isa sa kanila ay maligaw, hindi ba niya iiwan ang 99 na sa kabundukan at hahayo upang hanapin ang naligaw? Napakaganda ng gustong ipakita dito ng Panginoon. Hindi gusto ipakita dito ng Panginoon na hindi siya concerned o wala siyang pakialam sa 99. Yan marahil ang tanong o tila controversial dito, pero hindi po. Ipinapakita dito, marahil hindi man hayag, na nasa maayos na kalalagayan ng 99 na ito. Pero dahil maayos ang kanilang kalalagayan, sa ibang salita, hindi sila naliligaw, handa silang iwan ng Panginoon sa kabundukan para sa isang naliligaw. Isipin nyo, mapansin nyo, sa kabundukan daw iniwan. Ibig sabihin, nandun sila sa panahon na marahil nagpapastol yung pastol. At sa panahon na yon, may naligaw. Iiwanan niya yung iba para dun sa isa. Ganito natin makita kung gaano ka-concern ng Panginoon sa atin. Pinapakita dito na gagawin lahat ng Panginoon para lamang matagpuan ang kanyang isang tupa, para lamang hindi mapahamak ang kanyang isang tupa. At di ba ganyan naman ang isang pastol? Walang isang pastol na hahayaan na lamang niya na mapahamak ang kanyang isang tupa. At siguro kung merong isang pastol o merong ganyang pastol, yun ay bayaran. Yan yan sinabi sa John chapter 10. Ang isang tunay at mabuting pastol ay iniaalay ang kanyang buhay para sa kanyang tupa. Muli, sinabi sa John chapter 10. At ganito natin maunawaan kung gaano nagpapahalaga sa atin ang Panginoon. And take note, yun ay kahit pa sa panahon na tayo ay naliligaw o nagkakaasala. Kung iisipin natin, parang may dahilan na ang Panginoon na pabayaan tayo. Marahil, pwedeng mag-focus na lang ang pastol, ang ating Panginoon doon sa iba.
Marahil may dahilan na siya na napabayaan tayo dahil marahil pasaway tayo. Ganyan marahil ang larawan ng isang tupang naliligaw. Huwag niyong isipin na yung isang tupa ay basta lang naliligaw. Marahil pasaway yung isang tupang yon. Alam niyo, sa isang kawan, meron talaga diyang pasaway. Marahil sa halip na siya'y dapat kasama ng nakakarami, pero bumubukod siya. Kaya ang resulta, naliligaw. Ang resulta, napapariwara siya. Hanggang ngayon niya, binabasa pa akong isang maliit na libro patungkol sa isang, I think, nagpastor din siya na sa umpisa'y nagnegosyo siya sa Africa ng pag-aalaga ng tupa, at doon ay yung librong yun, ginamit niya, Psalm 23. Pero dahil siya ay puno ng karanasan sa pagiging negosyante ng mga tupa, ay alam niya ang kabisado niya ang nangyayari sa kanyang mga tupa, sa kawan. At kung minsan daw ay doon sa kawan, ay kung bakit meron daw doon na isa na nadoon na doon sa pens or doon sa kanyang kulungan, ay kung bakit gusto pang magtumalon, gusto pang lumiban. At ang sabi niya, yung daw tupang yun, napakaganda. Ay kung minsan daw, kung bakit sino pa yung napakagandang tupa, siyang napakatigas ng ulo. Alam niyo, ang pinaka-focus niya doon, kung minsan sa loob ng iglesia, sa kaawan, minsan kala mo napakaganda. Tayo na bahalang mag-isip kung paano natin ilalarawan ng ating sarili na magandang tupa. Pero kung minsan, sino pa yung maganda, ang taba ng paglalarawan niya, kakaiba siya doon, pero siyang napakatigas ng ulo. At dahil doon, marahil pwede na siyang pabayaan ng kanyang pastol. Pero dito, gusto ko munang pagpaalala sa bawat isa na para hindi tayo napapariwara, naliligaw, dapat lagi tayo sa pagtitipon. Kasi nga yung naliligaw, bumubukod. Marahil nagsosolo lagi. Isang aplikasyon yan, dapat lagi tayo nasa pagtitipon. Dapat hindi mo laging ibinubukod ang iyong sarili. Alala niyo si David? Kaya siya nahulog sa pagkakasala dahil nagsolo siya. Hindi na muna ako sasama sa digmaan. Hindi na muna ako sasama sa pagsamba. Hindi na muna ako sasama sa pananalangin. Hindi muna ako makikipag-fellowship. Ako na lang muna. Dahil daw nahulog siya sa kasalanan. At kung minsan ganyan ang pwedeng mangyari sa atin. Kaya wag nating pabayaan ang pagtitipon, lalo na pagka-araw ng linggo. Sa pananalangin, even simpleng fellowship. Pero sa kabila niyan, ito yung pinaka-focus natin, sa kabila na pasaway tayong tupa, hindi hahayaan ng Panginoon na tuluyan tayong mapahamak. Hindi ibig sabihin nito na merong pwedeng mapahamak na isang Kristiyano. Sa ibang salita, hindi po pwedeng merong mabawas sa kawan ng Panginoon. Hindi mangyayari yon. Pero pinapakita dito na pwede tayong maligaw. Yan ang sinabi sa James chapter 5, verses 19 to 20. Hindi ka na mapapahamak, pero may panahon sa iyong buhay na marahil naliligaw ka. Pero sa kabila nito, pinapakita dito na gano'n na lamang ang gagawin ng Panginoon para tayo maibalik sa kanyang kawan. Grabing kaaliwan ito sa atin, mga kapatid. Hindi ba ito ay sobrang nakakaaliw sa atin? Sa kabila na umalis tayo sa kawan ng Panginoon, nagwawala tayo dahil sa mga kagustuhan natin, marahil makabundo. Hindi hahayaan ng Panginoon na tuluyan kang masadlak sa
kasalanan ng mundo, ibabalik at ibabalikan niya sa kanyang kawan. Marahil narinig nyo na ang mga katagang nangiiwan sa ere. Hindi ko alam kung minsan na kayo naiwanan sa ere. Pero alam nyo mga kapatid, kailanman hindi tayo iiwan ng Panginoon sa ere. Hindi tayo iiwan ng ating dakilang pastor sa ere. At iyon ay kahit pa sa panahon ng ating pagkakasala o pagkaligaw. Pero ang hamon ko ay bilang pinanumbalik at patuloy na pinanunumbalik ng Panginoon, matuto tayong magpanumbalik sa iba, sa ating mga kapatid. Nabanggit ko na kung iisipin natin, parang wala nang dahilan ng Panginoon na hanapin tayo. Sa halip, pabayaan na lamang tayo ng Panginoon. Pero hindi ganyan ang nais sa atin ng Panginoon, hindi ganyan ang kanyang katangian bilang isang mabuting pastol. Sa katunayan ng sabi dito, kung matagpuan niya ang kanyang isang tupang ito na naligaw, ganoon na lamang daw ang kagalakan nito. Yung kagalakan ng pastol na yun, higit sa 99 na hindi naligaw. Muli, hindi ibig sabihin nito na hindi nagagalak o concern ng Panginoon sa 99. Hindi naman. Pero dahil nga naligaw ang isang tupang ito, ganun na lamang ang kasiyahan ng Panginoon o ng pastol nang matagpuan niya ito. At ganito din dapat ang maging kagalakan natin sa tuwing merong isang kapatid na nanunumbalik. Ngayon, paano tayo magagalak sa isang kapatid na nanunumbalik? Kung sa umpisa pa lamang ay wala tayong hangarin na mapanumbalik siya. Hinahamak mo siya. Hindi dapat ganyan ang mangyari sa atin. Ito ay nagpapaalala din sa atin kung gaano kahalaga para sa Panginoon ang isang kaluluwa. At muli ito yung nais kong makita ng aming mga kasama ngayong hapon. Gusto kong makita nyo at maunawaan nyo kung gaano kanais ng Panginoon na manumbalik kayo sa Kanya. Hindi niya nais na isa man sa inyo ay mapahamak. Ang sinabi sa Lucas 15 ay kung meron daw isa na nanunumbalik sa Panginoon, libo-libo daw anghel ang nagdiriwang sa langit, sa kalangitan. Ganun yung makita kung gaano kayo kahalaga sa Panginoon. Marahil naliligaw kayo o marahil talagang nawala kayo. Pero ang nais sa inyo ng Panginoon ay manumbalik sa Kanya. At ito yung apila ko sa inyo. Ito yung panawagan ko sa inyo. Manumbalik kayo sa Kanya. Pero para sa atin ng mga Kristiyano, sana ito rin yung pakanaisin natin. Ang mapanumbalik ang isang kaluluwa na naliligaw. Ito man ay yung mga taong wala pa talaga sa Panginoon o ito yung ating mga kapatid na kung minsan ay naliligaw. Marami pamilyar tayo kay George Barna. Siya ay founder ng tinawag na Barna Group. Kung di ako nagkakamali sa itong firm na kung saan ang pinaka-specialization nito ay patungkol sa mga religious groups. At minsan ay ito mga nakaraang mga taon ay nagpa-survey ito patungkol sa mga iglesia o sa Christianity. Sa Amerika ito, at bagaman ang respondents nito ay 16 to 29 years old, alos mga kabataan, ay ano daw masasabi sa iglesia. Itong respondents na to ay both Christians
and non-Christians. Ano yung masasabi niyo sa mga iglesia or sa Christianity in general? Marami lumabas doon ng mga problema sa iglesia. Nandiyan yung pagiging mapaghatol, judgmental, hypocritical, intolerant, etc., etc. Pero sa huli, may binanggit doon, hindi ko alam kung sino sumagot nito, pwedeng Christians, pwedeng non-Christians, na yun daw mga Kristiyano, masyado daw iniisip nila, masyado daw focus nila ay yung kaligtasan ng mga tao. Pag sinabing mga Kristiyano sa church, ang iniisip nila, pwedeng mga hindi Kristiyano sumagot nito, ang iniisip nila yung mga Kristiyano niya, wala na silang ibang iniisip kundi ang maligtas, makonvert yung mga tao. Kaya alam nyo, kung iyan ay problema, ay magandang problema yon sa iglesia. Na tayo ay talagang dapat iniisip natin na maligtas ang isang kaluluwa o maibalik sa kawan ng isang kaluluwa. Ito man ay ang mga tao na wala pa talaga sa kawan ng Panginoon o maging yung mga Kristiyano na kabilang na sa kawan ng Panginoon. At sana ito yung ating pakahangarin at sa tingin ko ay ganito ang sinasabi sa isang bahagi dito, isang verse dito sa himno na ating aawitin bilang tugon. Ang sabi sa ikatlong stanza, sa bingit ng kamatayan, walang agam-agam, pag nahulog iaahon, diway mahinahon. Awitin natin bilang tugon, Panginoon, ang pastol ko. Wakas po tayo sa panalangin, mga kapatid. O dakila naming Diyos, aming mabuting pastol, nagpapasalamat nga kami sa pagkakataon na to na muli ay makapakinig kami ng iyong salita, tunay na isang biyaya para sa amin bilang isang iglesia na patuloy na makatunghay, karinig ng iyong mga salita. At salamat sa paalala na hindi kami dapat magkaroon ng mga diwa o kaisipan na mapaghamak sa aming mga kapatid sa halip sa lahat ng panahon at pagkakataon. Sila'y aming tanggapin, aming pahalagahan bilang aming kapatid. Tunay na at yun nga ay sa kabila ng marahil pagkakasala sa amin, marahil na sasaktan ang aming kalooban, ngunit Panginoon, naway makita rin namin sa aming mga sarili na kami ay mga makasalanan din, kami man ay pwedeng maging sanhi ng pagkakasala para sa kanila. Kaya tulungan nyo kami, Panginoon, sa mga bagay na ito. Nakita namin kung gaano ka nagpapahalaga kahit pa sa isang tupa na naliligaw. Hindi nyo hahayaan na siya'y tuluyang maligaw, tuluyang mapahamak. At nawa ay ganito namin makita rin ang aming mga sarili sa aming mga kapatid. Nawa ay makita rin namin na sila man ay hangarin din namin na sila ay mapanumbalik. O Diyos, tulungan nyo kami sa bagay na ito sapagkat kami nga ay mga makasalanan at marahil ang laging tinitingnan ay ang aming mga sarili. Ngunit salamat, ikaw ay mapagbiyaya at nawa, Panginoon, maging sa aming mga kasama ngayong hapon, sa aming mga bisita, sa aming mga mahal sa buhay, nawa ay makita rin nila ang pagnanais ng Panginoon na sila ay manumbalik sa iyo. At salamat sa katiyakan na hindi nyo sila nais na mapahamak. Nakita namin na libo-libong anghel ang nagdiriwang sa kalangitan dahil sa isang makasalanan na nanunumbalik sa iyo. At nawa ito yung makita ng mga wala pa sa iyo sa aming kalagitnaan. O aming Diyos, tunay na pinupuri ka namin. Salamat sa pagkakataon na binigay niyo sa amin
upang ikay aming masamba, ikay aming mapuri. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.